Magandang araw, mga kamatuod na iglesia. Isang mahalaga at makapangyarihang paksa ang tatalakayin natin ngayon. At ito ay may kinalaman sa isa sa mga pinakapayak, ngunit pinakamalalim na aral ng pananampalatayang Katoliko, ang doktrina ng Trinidad. Ang Trinidad ay isang misteryo na tumatalakay sa tatlong persona: ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ngunit iisa lamang ang Diyos. Madalas, ang konsepto ng Trinidad ay isa sa mga pinakamahirap na maunawaan para sa maraming tao, hindi lamang ng mga hindi Katoliko, kundi pati na rin ng ilan sa mga Katoliko mismo. Kaya't ang layunin ng ating pagtalakay ngayon ay upang mas mapalalim ang ating pagkaunawa at magbigay linaw sa doktrinang ito. Bilang mga Katoliko, itinuturing natin ang Trinidad bilang pundasyon ng ating pananampalataya. Sa gitna ng ating mga alalahanin, pagdududa at pagsubok sa buhay, ang Trinidad ay nagsisilbing ilaw at gabay sa ating spiritual na paglalakbay. Kaya tayo'y magsimula at tanungin, ano nga ba ang Trinidad? Bakit ito mahalaga sa ating pananampalataya? Ang Trinidad ay isang konsepto ng tatlong persona na may iisang Diyos. Ang tatlong persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo ay may kanya-kanyang papel, ngunit sila ay hindi magkaibang Diyos. Ang bawat persona ay hindi nauurong sa isa't isa, kundi sila ay magkaugnay at nagkakaisa sa kanilang layunin. Ang Diyos Ama, siya ang unang persona ng Trinidad at itinuturing nating pinagmulan ng lahat ng bagay. Si Diyos Ama ang lumikha ng langit at lupa at siya ang unang nagplano ng ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang walang katapusang pag-ibig, iniutos niya ang pagdating ng anak upang magligtas at magbigay ng kaligtasan sa sangkatauhan. Ang Diyos Ama ay ang ating tagapagtanggol at tagapagbigay ng buhay. Sa Kanya tayo nagsisimula at mula sa Kanya ang lahat ng mabuti. Ang Diyos Anak, Hesukristo. Si Hesukristo, ang anak ng Diyos, ang ikalawang persona ng Trinidad, ay ipinanganak ng banal na Espiritu kay Birheng Maria. Siya ang nagkatawang tao upang magdala ng kaligtasan sa sangkatauhan. Bilang anak ng Diyos, si Jesus ay ganap na Diyos at ganap na tao. Pinili ng anak na maging tao upang maranasan ang ating buhay, upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan, at muling magbuhay upang magbigay ng pag-asa ng kaligtasan sa lahat ng mananampalataya. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay natubos mula sa ating mga kasalanan. Ang Diyos Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Trinidad, ay nagbibigay buhay at gumagabay sa atin sa ating espiritual na buhay. Siya ang nagbibigay lakas sa ating pananampalataya at siya ang nagpapalakas sa ating mga kalooban upang sundin ang kalooban ng Diyos. Siya rin ang nagpapatawad at nagpapagaling sa atin mula sa ating mga sugat at pagkatalo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Ang simbahan, ang Espiritu Santo, ay hindi makikita ng ating mga mata, ngunit siya ay nararamdaman natin sa ating mga puso at buhay. Ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo ay hindi magkaibang Diyos, kundi isang Diyos na ipinapakita ang kanyang sarili sa tatlong persona. Ang bawat persona ay may kani-kaniyang misyon, ngunit ang layunin ng tatlong persona ay magkaisa: ang kaligtasan ng sangkatauhan at ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang unang layunin ng Trinidad ay ang magbigay buhay at kaligtasan sa ating lahat. Si Diyos Ama ang nagplano ng kaligtasan at ipinadala ang kanyang anak, si Jesus, upang tuparin ang planong ito. Si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay upang tubusin tayo mula sa kasalanan. Si Jesus bilang anak ay naging Diyos na tao upang mamatay sa ating mga kasalanan at magbigay ng bagong buhay sa lahat
ng nanampalataya sa Kanya. Ngunit hindi nagtatapos dito. Ang Espiritu Santo naman ay ipinadala upang magpatuloy ang misyon ni Jesus sa ating buhay at tulungan tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit na 3 persona, ang Trinidad ay isang Diyos. Hindi ito isang pagkakahati ng Diyos, kundi isang misteryo ng pagkakaisa. Ang bawat persona ay may kanya-kanyang papel at layunin, ngunit ang kanilang ugnayan ay nagpapakita ng isang Diyos na nagmamahal at naglilingkod sa sangkatauhan. Bilang mga Katoliko, ang Trinidad ay hindi lamang isang teolohikal na aral. Ito ay isang buhay na doktrina na may epekto sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang ating pananampalataya ay nakatali sa Trinidad sa bawat aspeto ng ating espiritual na buhay. Ang doktrina ng Trinidad ay nagpapakita ng ating relasyon sa Diyos, ang ating ugnayan sa ating kapwa, at ang ating tunguhin bilang mga Kristiyano, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkakaisa ng 3 persona. Ang relasyon ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay isang walang katapusang relasyon ng pag-ibig. Ang kanilang ugnayan ay hindi isang hiwalay na pag-ibig, kundi isang pagmamahal na walang hanggan. Ang bawat persona ay nagpapakita ng masusing ugnayan at walang kapantay na paggalang sa isa't isa. Itinuturo sa atin ng Trinidad kung paano natin dapat ituring ang ating mga sarili at ang ating mga kapwa sa pamamagitan ng pagmamahal, pag-unawa at paggalang, ang kaligtasan at pagpapatawad, ang pagdating ni Jesus at ang sakripisyo na ginawa niya sa krus ay isang simbolo ng walang katapusang pag-ibig na may layuning magligtas. Ang mga sakripisyo ng Trinidad ay nagsisilbing daan para tayo ay maligtas. Ang Diyos Ama ay nagpadala ng anak para sa ating kaligtasan, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa paglakad sa landas ng kaligtasan. Hindi natin ito kayang makamtan mag-isa, ngunit sa tulong ng Trinidad, tayo ay may pagkakataon na maging maligaya at maligtas. Ang papel ng Espiritu Santo sa ating bawat buhay. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay gabay sa ating bawat hakbang bilang mga Kristiyano. Siya ang nag-aaliw sa atin sa oras ng pagsubok. Siya ang nagbibigay lakas upang magpatuloy, at siya ang nagsisilbing tagapagturo sa ating buhay. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na maging matatag sa ating pananampalataya at gumabay sa atin upang magtaglay ng mas malalim na relasyon kay Kristo. Sa kabila ng ating pagkaunawa sa Trinidad, marami pa ring mga relihiyon at sektang hindi lubos na nakikita ang halaga ng doktrinang ito. May mga nagtatanong, paano natin malalaman na totoo ang Trinidad? Paano natin masisiguro na ito ay tama? Ang sagot dito ay ang misteryo ng Trinidad ay hindi kailangang lubos na maipaliwanag. Ito ay isang misteryo ng pananampalataya na ating tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng mga rasyonal na pagpapaliwanag. Kahit na mahirap itong ganap na maunawaan, ito ay isang turo na ipinagkaloob ng Diyos sa atin at ipinaabot sa atin ng simbahan upang magpatuloy tayo sa kanyang mga aral. Ang Trinidad ay isang walang katapusang misteryo at isang buhay na katotohanan sa ating pananampalataya. Ang bawat persona, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ay may mahalagang papel sa ating kaligtasan at sa ating relasyon sa Diyos. Ang Trinidad ay hindi lamang isang doktrina, kundi isang buhay na ugnayan na nagpapaalala sa atin ng mga pinagmulan ng ating pananampalataya at ang ating tunguhin na maging mga tagapagtaguyod ng pag-ibig, pagkakaisa at kaligtasan. Sa lahat ng ito, ang Trinidad ay hindi lamang isang konsepto ng relihiyon. Ito ay isang buhay na katotohanan na nakikita sa ating araw-araw na pamumuhay. Magpatuloy tayo sa pagpapalaganap ng aral ng Trinidad at magtiwala sa Diyos na nagmamahal sa atin sa 3 persona. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak
at Espiritu Santo. Amen.